Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, normal sa tao na mayroon siyang mga pangarap, mayroon siyang gustong marating. Para makilala, para magiging karespeto, kagalang-galang, o anumang mga dahilan. Ang hindi normal ay yung taong wala ng kapangarap. Wala ng pangarap sa buhay. Dahil sa normal ang pamumuhay ng isang tao na mayroong pangarap, mag-aaral ng anumang klaseng pag-aaral, matuto ng anumang klaseng matutunan para makilala, para mayroong marating, para magkaroon ng posisyon o anuman, ay higit na mainam kung ang pagsisikapan ng tao ay yung para sa Allah. Matuto para sa Allah. Mag-aral para sa Allah. Lahat ng kanyang mga pangarap ay nakasalalay sa alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Matuto magiging bihasa, magaling sa pagbasa ng Quran para sa Allah. Matuto ng mga katuruan sa pananampalatayang Islam para sa Allah. Matuto ng halimbawa mga teknolohiya, mga computer para sa Allah. Kasi magagamit din niya ito para sa Allah. Bilang instrumento sa pagpapalaganap ng dawa o kaya ay instrumento sa para madali mo mahanap, matutunan yung mga pinag-aralan mo. Dahil dito mga kapatid na nananampalataya sa Allah, higit na mainam sa tao yung mga pangarap niya, makilala siya, magka-position siya, maging tanyag siya. Ito ay para sa Allah. Maging kagalang-galang para sa Allah. Si Propeta Musa alayhi salam ay pinuri ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroon siyang katangian na pinuri ng Allah subhanahu wa ta'ala. وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا. Doon sa Allah, si Propeta Musa, kagalang-galang, karespeto. Kasi mayroon siyang karangalan doon sa Allah. Si Propeta Jesus ay pinuri din ng Allah. وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. Mayroon siyang karangalan, kagalang-galang si Propeta Jesus. Dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Propeta siya hanggang sa kabilang buhay. Karespeto. Mayroon siyang karangalan. Wa minal muqarrabin, at kabilang siya sa mga malalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinuri din ng Allah subhanahu wa ta'ala. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. At itinaas ka namin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ng may karangalan, mataas na karangalan. Kasi nga, nababanggit ang kanyang pangalan. Hindi nababanggit ang pangalan ng Allah, maliban na lamang sa nababanggit ang pangalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa pag-azan, sa pag-ikama, sa pagkhutba, sa kasal, nababanggit palagi ang pangalan ng propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun yung may karangalan. Ibig sabihin na ito, kung tayo ay naghahanap ng posisyon, naghahanap ng katanyagan, naghahanap ng para makilala, naghahanap ng para tumaas, naghahanap ng para magkaroon ng karangalan, dapat ay ang lahat ng magaway natin, ito ay pinakamainam ay yung alang-alang sa Allah. May ugnayan sa pananampalatayang Islam. Either pananaliksik ng kaalaman o kaya ay ibig sabihin para may bahagi ang katuruan sa pananampalatayang Islam. Kasama mo yung mga mananampalataya. Ang tinatahak mo yung landas na itinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isang lalaki na nagngangalan na si Zahir. Si Zahir ay napakapangit. Napakapangit.
na siya ay taga probinsya, malayo sa syudad, malayo sa lugar ni propeta, at every time na pumupunta kay Propeta Muhammad doon sa syudad, ay ibig sabihin nagdadala siya ng something na bulaklak, something na prutas, something na bungang kahoy kay propeta, sa mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At si propeta naman ay bago siya umalis, itong lalaki na ito, bago umalis ay naghahanda rin si propeta ng kanyang mabaon sa kanyang pag-uwi doon sa probinsya, malayo. Naghahanda si propeta, pinaghahandaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pangit na lalaki. Na isang araw na siya ay mayroon siyang daladalang mga paninda at nagbibinta siya doon sa palengke. Sa oras na yon na siya ay nagbibinta, ay pinuntahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito si propeta sa kanyang bandang likuran at niyakap siya ni propeta. Niyakap ni propeta at hindi niya alam na si propeta ay talagang sinikap niya na sulyapan at naramdaman niya na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sabi niya, sinong man yashtari hadal abd? Sinong gusto sa inyo bumili ng alipin na ito? Yung oras na yun ay pabiro. Si Zahir ay naramdaman niya na ang kanyang nasa bandang likuran na yumakap sa kanya ay si Propeta Muhammad, mas lalo niyang idinikit ang kanyang likuran doon sa dibdib ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Propeta, malapit sa iyo. Dinikit niya mas ang kanyang likod. Nakakalungkot sa atin, yung mga ulaman natin, nilalayuan natin. Yung mga ustad natin, nilalayuan natin. Tingnan niyo, si Zahir, idinikit niya ang kanyang likod sa dibdib ni Propeta, ay ginigit niya, parang ayaw pa niyang alisin. Si propeta, sinabi niya, sinong bibili sa inyo ng alipin? Katulad ni Zahir. Alam ni Zahir na nagbibiro si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya, ya Rasulullah, usulo ng Allah. Tajiduni, izan wallahi tajiduni kasida. Nakikita mo ako, sabi niya na kasida. Ibig sabihin ay, ibinibinta mo ako, wala akong halaga. Binibinta mo ako, walang bibili sa akin. Sino ba naman ang tatanggap? Sino ba naman ang bibili sa akin? Na ganito kapangit. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero anong sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sabi niya, bal anta indallahi ghalin. Pero ikaw, sabi niya, doon sa Allah ay mataas, mahalaga doon sa Allah. Hindi natin tinitingnan yung anyo. Kasi si Zahir ay mananampalataya. Tinanggap niya yung pananampalatayang Islam. Pumupunta siya doon para makita niya si propeta, para makasalamuhan niya si propeta. At the same time ay nagdadala siya ng mga paninda. Ikaw, sabi niya, ay mataas ang iyong karangalan doon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung naghahangad tayo sa mundong ito ng mga posisyon, o makilala, o magkaroon ng katungkulan, o magkaroon ng karangalan, ay huwag nating kalilimutan na lahat ng mga gawain natin ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pamaraan na kung saan ay pananampalataya sa Allah, pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, may pangarap ka na hindi lamang para sa sarili mo, hindi lamang sa mga mundong bagay, hindi lamang sa mga salapi, hindi lamang sa mga posisyon, kundi may pangarap ka. Maaaring magamit mo ang posisyon para may deliver mo, para may palaganap mo yung mga pag-anyaya o mga kabutihan alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kung hangad mo ay para lamang sa posisyon o para lamang sa salapi, ay ito ay mga makamundong bagay. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, huwag nating kalilimutan ng mga gawain natin ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay mataas. Mataas ang ating karangalan, mataas ang ating tungkulin, karispi-respito o kaya ay kagalang-galang para sa Allah, doon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.